Noong taong 1991 sa Amerika, ang 11-year-old na si JC ay maagang naghanda papasok sa eskwela. Lumabas siya ng bahay at nilakad niya ang kalye papuntang bus stop. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi eskwela kung hindi malaimpyernong lugar ang kanyang pupuntahan. Si JC Lee Dugard ay lumaki kasama ang kanyang ina na si Terry Proben at stepdad na si Carl Proben. Kasama rin niya ang kanyang half-sister. Ang kanyang biological father ay hindi na niya nakilala. Naninirahan ng kanyang pamilya sa Orange County, California. Noong 1991 sa kasamaang palad ay pinasok at ninakawan ang kanilang tahanan dahilan para lisanin nila ang lugar. Mula Orange County ay lumipat sila sa South Lake Tahoe, California. Ang komunidad na ito ay higit na maliit at matahimik kaya umaasa silang magkakaroon ng mapayapa at ligtas na pamumuhay. Subalit mali ang kanilang inaakala. Noong June 10, 1991, maagang gumising si JC para maghanda papasok sa paaralan. Si JC ay nasa 5th grade. Sinuot niya ang paborito niyang damit na kulay pink at umalis na siya sa bahay papasok sa eskwela. Habang tinatahak niya ang daan papuntang bus stop, isang kotse na kulay gray ang huminto malapit sa kanya. Ang akala ni JC nung una ay magtatanong lamang ng direksyon ng driver kaya ito huminto. Subalit nang buksan ng driver ang bintana, ay bigla itong naglabas ng stun gun at kanya itong ginamit kay JC dahilan para mawala ng malay ang bata. Sa kotse ay lumabas ang isang babae at kinaladkad ang walang malay na bata papasok sa sasakyan. Sa di kalayuan ay natanaw ng stepdad ni JC ang nangyayari kaya nagmadali siyang kunin ang susi ng kanyang sasakyan. Sa kasamaang palad ay di niya ito mahanap. Dahil desperado na, kinuha at ginamit niya ang nakaparadang bisikleta na pagmamay-ari ng ibang tao at mabilis niya itong pinidal para habulin ng sasakyan. Binilisan niya ang pedal sa abot ng kanyang makakaya, subalit lubhang mabilis ang kotse kaya di na niya ito naabutan. Pagbalik niya sa bahay ay agad niyang tinawagan ng 911 para i-report ang naganap na pagdukot sa kanilang anak. Nang makarating ang pulis, in-interview niya ang mga witness kabilang ang ilan sa mga kaklase ni JC. Inilarawan nila ang sasakyan at ang babaeng kumaladkad kay JC papasok sa kotse. Matapos makakuha ng mga detalye ay agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Ang unang hinihinalang suspect ay ang biological father ni JC na si Ken Slayton. Pero agad nalinis ang kanyang pangalan dahil hindi niya alam na nagkaroon siya ng anak sa dating nobya. Matapos maghiwalay ay hindi na ipinaalam ng ina ni JC na siya ay nagdadalang tao. Sinuyod ng mga pulis at volunteers ang buong komunidad para mahanap ang bata at pati na rin ang sasakyang kulay gray na inilarawan ng mga witness. Nagbahay-bahay sila para kapanayamin ng mga residente. Naglagay din sila ng mga roadblocks para siyasatin ang mga nagdaraang sasakyan. Nagpakalat sila ng mga flyers at posters sa iba't ibang panig ng bansa umaasang may makakita kay JC. Dahil paboritong kulay niya ay pink, nagpakalat ng pink ribbon ang mga tao sa paligid ng komunidad bilang pagsuporta sa pamilya ng nawawalang bata. Ang kanyang ina na si Terry ay nagtayo ng grupo at pinangalanan itong JC's Hope na ang layunin ay mahanap ang kanyang anak. Nagbenta sila ng mga merch tulad ng t-shirts, sweatshirts at cassette tapes na naglalaman ng mga paboritong kanta ng anak. Ang mga kinita ay napunta sa pagpapagawa ng posters, flyers at iba pang expenses sa paghahanap sa bata. May mga organizations din na nagbigay ng tulong at suporta sa paghahanap kay JC. Mayroon ding matatanggap na reward ang kung sino man makapagturo ng kinaroroonan ng bata. At dahil nakuha nila ang atensyon ng publiko, ay na-feature ang pagkawala ni JC sa TV show na America's Most Wanted.
Sa kabila ng matinding effort ni Terry at ng mga supporters sa paghahanap, ay wala pa rin silang makuhang impormasyon sa kinaroroonan ni JC. Lumipas ang mga buwan at taon ay di pa rin sinusukuan ni Terry ang paghahanap sa anak. Nagdarao sila ng mga fundraising events at candlelight vigils paminsan-minsan para hindi makalimutan ng publiko ang paghahanap sa kanyang anak. Pero sino ang dumukot at ano ang nangyari kay JC? Habang abala ang mga magulang at otoridad sa paghahanap, si JC ay nagmistulang bihag ng lalaking nagngangalang Philip Greg Garrido. Ang kasama niyang babae ay ang kanyang asawa na si Nancy Garrido, na siyang kasabot din sa pagdukot. Si Philip ay mayroon ng mga criminal records na may kinalaman sa pinagbabawal na gamot at pananamantala ng batang babae. Nakulong na rin siya sa salang pagdukot at pangahalay sa isang 25-year-old na babae na tumagal ng 5.5 oras sa loob ng isang warehouse. Na-rescue ang naturang babae nang saktong may napadaang pulis sa warehouse kung saan napansin niya ang sirang kandado at isang kotse sa harap nito. Pagkatok ng pulis ay lumabas si Philip, kasunod ang isang babae na nagsisisigaw ng tulong. Agad inaresto si Philip at nahatulan ng guilty. Sinintensyahan siya ng 50 years na pagkakabilanggo. Habang nakakulong ay nagawa niyang makapanligaw at kalaunan ay mag-ayang magpakasal sa isang babae. Ang babaeng ito ay si Nancy. Si Nancy ay isang nurse aide na may tiyuhing nakakulong sa lugar kung saan di nakapiit si Philip. Napapayag ni Philip si Nancy na magpakasal. Kinausap at kinumbinsi ni Nancy ang mga nasa bilangguan na si Philip ay nagbagong buhay at isa ng mabuting tao. Kinalaunan ay nakalaya na si Philip makalipas lamang ang 11 years sa pamamagitan ng parole. Ang pagpapalaya kay Philip ay isang maling desisyon na magdudulot ng kalbaryo sa batang si JC. Ang pinagsasabi ni Nancy na nagbagong buhay na si Philip ay walang katotohanan. Ang malala pa nito ay bukod sa kinukonsinti niya, ay tinutulungan pa niya si Philip na maisagawa ang kanyang mga makamundong pagnanasa. Sa isang footage nakita ng mga pulis na nasa isang park ang mag-asawa. Doon ay nagigitara si Philip. Si Nancy naman ay tila kinukuhaan ng video ang asawa, pero nang tignang maigi ay mga batang naglalaro talaga ang kinukuhaan niya ng video. Nakita siyang sinuzoom ang video sa bawat bata na tila naghahanap ng mabibiktima. Nang dukutin ng mag-asawa si JC, itinago siya ni Philip sa isang soundproof na dampa sa kanilang bakuran. Kinakandado niya ito habang si JC ay nakaposas. Pinaniwala din niya ang bata na may mga aso na nasa paligid kung sakaling magtangka siyang tumakas. Si JC ay nakaranas ng pananakit, lalo na pagkakatapos lang gumamit ni Philip. Ginagalaw din siya nito na tumatagal ng ilang oras. Sa tuwing gagawan siya ng kahalayan ay sinasabi sa kanya ni Philip na ginagawa niya ito kay JC nang sa gayon ay wala na siyang iba pang mabiktimang babae. Isang paraan ng pagmamanipula para mapasunod ang bata sa lahat ng gusto niyang ipagawa. Ayon kay JC, walang araw na hindi siya umiiyak sa kanyang kalbaryo. Sa tuwing sasapit ang gabi ay dumudungaw siya sa bintana habang pinagmamasdan ng liwanag ng buwan. Kapag nakikita niya ang buwan ay naaalala niya ang kanyang ina na si Terry. Lagi kasi silang nagdedebate kung alin ang mas maganda, kung full moon ba o crescent. Ang di niya alam ay parehas din ang ginagawa ni Terry na nakatingin din sa buwan tuwing gabi habang naaalala siya. Binilhan ni Philip si JC ng TV sa kondisyong hindi siya maaaring manood ng balita. Paniguradong malalaman ng bata na patuloy siyang hinahanap ng mga otoridad at taong bayan kapag hinayaan niyang makapanood ito ng balita. Pinaniwala niya ang bata na walang nag-aalala at naghahanap sa kanya at tanging si Philip na lamang ang meron siya. Patuloy ang kalbaryo ni JC. Sa tuwing matatapos siyang galawin at pagmalupitan, ay humihingi sa kanya ng tawad si Philip habang naiiyak pa, kahit na paulit-ulit naman niya itong ginagawa.
Makalipas ang 7 buwan simula ng dukutin, pinakilala ni Philip kay JC ang kanyang asawa na si Nancy. Dinalhan siya nito ng mga stuffed toys at chocolates habang naiiyak na humihingi ng tawad sa mga ginagawa ng kanyang asawang si Philip. Dahil dito ay inakala ni JC nung una na nasa panig niya si Nancy kaya ginawa niya ang makakaya para magustuhan siya nito habang umaasang palalayain na siya. Pero mali ang inaakala niya. Si Nancy ay kasing samari ni Philip. May mga araw na mabait at parang anak kung ituring siya ni Nancy. Pero may mga panahon ring pinagmamalupitan siya nito. Kalaunan ay nagbunga ang pinagagawa ni Philip kay JC. Sa edad na 14 years old, isinilang ni JC ang una nilang anak na babae. Hindi siya dinala sa ospital at walang tulong ng profesional ang kanyang panganganak. 17 years old naman si JC nang isilang ang pangalawa nilang anak na babae rin. Dito na rin nahinto ang pang-aabuso sa kanya ni Philip. Umikot ang buhay ni JC sa kanyang mga anak. Dahil di sila lahat pumapasok sa eskwela, tinuturo ni JC sa mga anak lahat ng mga natutunan niya sa telebisyon. Nagsisikap din siyang i-homeschool ang mga ito. Kumukuha siya sa internet ng mga lesson plans. Pagtatanim ng mga bulaklak ang kanyang libangan. Sa puntong ito ay mas lalo pa siyang minanipula ni Philip at pinaniwala na ang outside world ay mapanganib para sa kanilang mag-iina. Pinaniwala sila na kailangan nilang manatili lagi sa tabi ng ama na siyang tanging paraan para sa kanilang kaligtasan. Kinalaunan ay pinayagan na siya ni Philip na lumabas para mamili o kaya naman ay mamasyal sa tabing dagat kasama ang dalawang anak. Para hindi maghinala ang mga kapitbahay, mahigpit na bilin sa kanila ni Philip na sabihing anak sila lahat ni Nancy kapag may nagtanong. Naitago nila ang katotohanan sa mga tao at walang naghihinala sa matagal na panahon. Nagtayo ng print shop si Philip kung saan ang graphic designer niya ay si JC. Doon ay humaharap siya at nakikipag-usap sa mga customer. May access din siya sa business phone, internet at mayroong email account. Pero ni minsan ay wala siyang napagsabihan tungkol sa kanyang sitwasyon. Ang ilan sa mga dumaan o bumisita sa bahay ni Philip ay nakita na siyang nagbukas ng pinto pero hindi nagpapakilala si JC sa kanila. May mga kapitbahay rin na nakakita sa mga batang naglalaro sa bakuran. Bagamat nagtaka ang ilan sa kanila, hindi sumagi sa kanilang isip na may di magandang nangyayari sa bahay. Nakakainis isipin na may ilang mga pagkakataon na nasaklolohan na dapat ng mas maaga si JC kung hindi lang hinadlangan ni Philip at Nancy at may kapabayaan din sa panig ng mga otoridad. Isang beses na pinayagang maglakad-lakad sa bakuran si JC, nakita siya ng isang kapitbahay na lalaki kaya tinawag at kinausap siya nito. Nagpakilala si JC at sinabing nakatira siya sa bahay ni Philip. Bago pa man humaba ang usapan ay biglang lumabas si Philip at agad pinapasok ng bahay si JC. Sumunod na mga araw ay tinaasan na ni Philip ang mga bakod. Nag-set up din siya ng tent para kay JC. Dahil nakalaya lamang si Philip sa bilangguan, binibisita siya ng mga parole officers 2 beses o mahigit kada buwan. Ngunit di nila nadiskubre ang tinatago ni Philip sa kanilang bakuran. Sa isang video pa nga ay makikitang dinidistract ni Nancy ang officer sa pamamagitan ng pagtatanong ng kung ano-ano para di nila maisip na magsiyasat sa iba pang parte ng bahay. Noong 2006 naman, isang kapitbahay ang nag-report sa mga pulis tungkol sa nakita nilang mga tent na tinitirhan ng mga bata. Nababahala ang mga kapitbahay gayong may record si Philip na mapang-abuso sa mga kababaihan, lalo na sa mga bata. Pinuntahan siya at kinausap ng deputy sheriff sa loob lamang ng 30 minutes. Tapos ay umalis na ito na di man lang tinitignan ng bakuran na inireport ng kapitbahay. Pinagsabihan lang niya si Philip na may violation ng pagtira ng mga tao sa labas ng bahay. Bukod sa pagiging mapanganib na tao, tila nahihibang na rin si Philip. Paniniwala niya,
ay isa siyang alagad ng Diyos at mayroon siyang kapangyarihan na makontrol ang mga tunog sa pamamagitan ng kanyang isip. Gumawa siya ng blog para sa itinayo niyang organization na tinawag niyang God's Desire. Dito ay humihingi siya ng mga testimonya sa mga tao bilang confirmation na nasaksihan nila ang kakayahan ni Philip na kontrolin ang mga tunog. Noong August 24, 2009, nagtungo si Philip sa opisina ng FBI sa San Francisco para mag-iwan ng essay na may 4 na pahina. Sa essay, tinatalakay niya ang kanyang relihiyon at ang nadiskubre niyang lunas sa kanyang pagnanasa sa mga babae na naging dahilan ng kanyang pagiging kriminal. Sinasabi sa essay na makakatulong din daw ito sa mga taong katulad niya. Pinuntahan din niya ang University of California. Doon ay nakipag-usap siya sa police officers ng campus para humingi ng pahintulot na magsagawa ng special event bilang programa ng itinayo niyang organization. Kasama niya ang 2 niyang anak na noon ay 15 at 11 years old. Habang pinapaliwanag ni Philip sa 2 babaeng officers ang kanyang sadya, hindi nila maiwasang mapansin ang mga bata. Tila may kakaiba sa kinikilos ng mga paslit. Hindi sila nagsasalita at tila wala silang kakayahang makipag-usap. Wala rin silang kaliksihan kung ikukumpara sa mga kaedad na bata. Napansin din nila na maputla ang 2 na para bang hindi sila nasisikatan ng araw. Dahil dito ay nagsagawa sila ng background check at nadiskubre nila ang mga criminal records ni Philip. Tinawagan nila ang parole officer na in charge kay Philip at doon na nagsimulang maungkat ang mga tinatago niya sa loob ng napakahabang panahon. Nang matanggap ang tawag mula sa University Police, pinuntahan ng mga parole officer si Philip bandang hapon ng araw ding yun. Pinusasa nila si Philip at hinalughog ang bahay subalit tanging ang kanyang ina at asawang si Nancy lamang ang nakita nila. Dinala nila si Philip sa parole office para kuhaan siya ng detalye tungkol sa 2 batang kasama niya. Nagpalusot si Philip at sinabing kamag-anak niya ang mga ito at may permiso ng mga magulang ang kanilang pagsama sa university. Kinabukasan ay muli siyang pinag-report sa parole office para kapanayamin tungkol sa pagpunta niya sa university at sa mga kasama niyang bata. Doon ay isinama ni Philip ang kanyang asawang si Nancy. Dinala din niya si JC na noon ay 29 years old na at ang 2 niyang anak. Pinakilala niya si JC bilang isang nagngangalang Alisa na kanyang kamag-anak at sinabing binigyan siya nito ng permiso na isama ang 2 bata. Sa puntong yon ay hiwalay nilang in-interview si Philip at ang mag-iina para makuha ang tunay na impormasyon. Ang katakataka ay kahit sa hiwalay na interview ay pinanindigan pa rin ni JC na tama ang mga sinasabi ni Philip. Sinabi rin niya na alam niya ang nakaraan ni Philip pero nagbago at naging mabuting tao na ito. Maganda din daw ang trato nito sa mga bata. Patunay lamang na pawang kontrolado na siya ni Philip. May mga nagsasabi na maaaring si JC ay nakararanas ng tinatawag na Stockholm Syndrome kung saan may nabubuong bond sa pagitan ng biktima at kanyang abuser. Sa isang TV interview ay pinabulaanan ito ni JC at sinabing ginawa lang niya ito dahil ito lamang ang alam niyang paraan para makasurvive sa mga nagdaang taon sa buhay niya. Ayon pa sa kanya ay halos masuka na siya nang inakala ng pamilya niya na in love at gusto pa rin niyang manatili sa piling ng taong dumukot sa kanya. Malayo daw ito sa katotohanan at lubos na nakakababa ng kanyang pagkatao. Kalaunan ay umamin din si Philip sa lahat ng kanyang ginawa kay JC. Sa wakas ay malaya na si JC at muli niyang nakapiling ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang stepfather, maayos ang lagay ng kalusugan ni JC at ng mga bata. Sa kabila ng mga pinagdaanan ay lumaking matatalino ang mga bata. Unti-unti rin daw ang proseso ng paghihilom ng mag-iina. Dahil kasama nila si Philip ng matagal na panahon, hindi maiwasang maalala at malungkot ang mga bata para sa kanya. Nagsulat si JC ng aklat tungkol sa kanyang buhay.
Hinatulan ng guilty si Philip at sinintensyahan ng 431 years na pagkakabilanggo. 36 years na pagkakabilanggo naman ang sintensya sa asawa niyang si Nancy.